Ngayong araw, isang nakakagulantang na revelasyon ang ibubunyag ni Guillermo na posibleng magpabago sa buong mundo ni Victoria. Totoo nga ba na ang mga batang itinuring niyang mga anak sa kanyang panaginip ay ang kambal na mismong nagnanais na maging ina niya? At kung totoo ito, ano ang tunay na motibo ni Dr. Leonardo sa pagtatago ni nakaraan ni Victoria? Handa na ba si Victoria na harapin ang DNA test na magpapatunay kung siya nga ba ang tunay na ina ng mga bata? Isang matinding emosyonal na yugto ang ating susundan. Tara, alamin natin ang katotohanan. Victoria Robles, POV. Via Marita, Hana, akala ko ba gustong makita si Mommy Victoria? Bakit ka umiiyak ngayon? Narinig kong wika ni Guillermo sa anak na si Via Marie gamit ang masuyo nitong boses. Nakikita ko naman na mahal nito ang anak, kaya siguro hanggat maaari gusto nitong ibigay lahat ng makakapagpaligaya sa bata. Kaya lang, ang sobrang pagmamahal din kasi ay hindi maganda eh. Ewan. Kapag maging magulang na din siguro ako, baka maintindihan ko na rin siguro ang nararamdaman ni Guillermo ngayon. But I want Mommy Victoria, Daddy. Gusto ko siyang maging mommy at gusto ko po siyang kasama sa mansyon. Umiiyak pa rin sagot nito sa ama. Kaagad din naman ako nag-iwas ng tingin nang mapatitig sa akin si Guillermo. Parang nahulaan ko ng gusto nitong sabihin eh. Kaya lang, bakit ko entertain? Basta nakatatak na yata sa isipan ko na hindi ako pwedeng magtiwala dito kay Guillermo. Sa lahat ng mga ginawa nito kagabi, nakakatakot ng makipag-usap sa taong ito. Oh, bakit naman umiiyak ang batang yan? Nasa ganong sitwasyon ng mag-ama nang bigla na lang lumapit si Sister Nora. Sa lahat ng mga madre dito sa bahay ampunan, ito ang pinakamalapit sa bata. Sister, I am sorry kung medyo maingay ang mga anak ko. Ani naman kaagad ni Guillermo. Himala, marunong din naman palang mag-sorry eh. Ang akala ko talaga, isa itong mayabang na tao na walang ibang ginawa, kung hindi ang ipilit ang gusto. It's okay. Ganito talagang mga bata. By the way, I'm sorry kung naistorbo ko kayo. Gusto ko lang po sabihin na dumating na po ang mga pagkain na in-order ninyo para sa mga bata. Pinapasok ko na po sa loob at nakaset na rin ang mga tables at chair. At pwede nang umpisahan ng second birthday party ni Via Marie at ni Gabriel Ace. Wika ni Sister Nora, na labis kong ikinagulat. Hindi ko alam ito, wala namang nababanggit ang mga madre kanina sa akin, kaya naman muli ay nagtataka ako na patitig kay Guillermo. Thank you sister, dahil pinayagan mo kami. Actually, biglaan lang kasi ang desisyon na ito, dahil nagising na lang ako kaninang umaga na gusto ko palang imulat ang mga anak ko sa mga charity works. Nakangiting sagot naman ni Guillermo kay sister sabay makahulugan akong tinitigan. Mabilis akong nag-iwas ng tingin dito dahil bigla na naman akong kinabahan. Ano na naman ito? Ano na naman kaya ang plano ng taong ito at bakit bigla na lang nagdala ng mga pagkain dito sa kumbento? Charity works lang ba talaga ang nais nito o baka may iba itong pakay? Parang gusto ko na tuloy manalangin kay Lord na sana maalala ko ng lahat-lahat ng nakaraan ko para hindi na lang ako bumabase sa mga kwento ni Dr. Vida. Para naman hindi blankong nakaraan ko, maliban sa kagustuhan ng mga bata na gusto ako na maging ina ng mga ito. May malalim pang dahilan kung bakit nakabuntot itong si Guillermo Balboa sa akin hanggang dito sa bahay ampunan. Tungkol kaya ito sa nakaraan? Ayon kay Dr. Vida, dati nagmamay-ari ng Hacienda Balboa ang aking ama, nalugi at naibenta dito kay Guillermo Balboa at pagkatapos, wala nang ibang detalye na sinabi basta iwasan ko lang daw si Guillermo dahil delikado itong tao. Kids, sama na kayo sa akin. Gusto nyo bang ma-meet ang mga bata dito sa bahay ampunan? Gusto nyo bang maging friends sila? They are very excited na sa mga pasalubong na toys ninyo. Muling wika ni Sister Nora. Mukhang ready si Guillermo Balboa sa event na ito at wala naman akong magawa kundi ang makiayon sa mga nangyari sa buong paligid eh. Isa pa, alam ko na mag-e-enjoy ang mga bata dito sa bahay ampunan dahil sa party na to. Mommy, sama ka sa amin please? Malambing na wika ni Via Marie sa akin. Mukhang lumipas na ang tantrums nito dahil hindi na ito nag-iiyak pero halata naman ang pamamaga ng mga mata. Yeah, sure, but
Promise me, hindi ka naiiyak ha? Nakangiti kong sagot. Alanganin naman tong tumango habang nakatitig sa akin ang inosyente nitong mga mata. All I want lang naman po maging mommy kita. Yun lang naman pong wish ko para sa birthday ko. Naluluha ang mga matang sagot nito sa akin. Pilit naman akong ngumiti. And di ba pumayag na ako na tawagin niyo akong dalawa ni Gabriel Ace na mommy? Malambing ko ring sagot. Tumango naman ito sa akin. Now, wala nang problema. Sige na, sumama ka na kay sister at na mag-start ng party ninyo. Alam mo, love na love naman pala kayo ni daddy Imagine, naka-2 birthday kayo ha? Nakangiting wika ko dito. Napansin ko na napatingin naman si Via Marie sa ama na tahimik lang na nakamasid dito. Sige na anak, sumama na muna kayo kay sister. Iwan nyo na lang muna si Mommy Victoria. Gusto ko pa siyang makausap Nakangiting wika nito. Kaagad namang napakunot noo ako. Bakit? Pumayag ba ako na makipag-usap dito? Parang hindi naman Ano to? Pala desisyon? At saka, ano pa bang pag-uusapan namin? Mauna na kami, Don Guillermo. Miss Victoria, ikaw na munang bahala kay Don Guillermo. Sumunod na lang kayo sa venue pagkatapos niyong mag-usap. Nakangiting wika ni Sister Nora at hawak sa magkabilaan nitong kamay ang kambal. Sabay na silang naglakad, paalis. Naiwan naman ako hindi ko malaman kung paano pakikiharapan si Guillermo Balboa. Ngayong kami nilang dalawa ang nandito sa garden, nararamdaman ko na naman ang takot sa puso ko. Takot na ba kung ano na naman ang gawin nito sa akin dahil ramdam ko sa sarili ko na wala talaga akong tiwala sa taong ito Victoria, Don Guillermo, ano po bang sasabihin mo sa akin? Hindi pa ba malinaw sa iyo ang lahat? May amnesia ako kung ang mga magulang ko man ang dating may-ari ng Hacienda Balboa. Wala na akong pakialam doon. Para sa akin ang nakaraan ay tapos na at dapat nang ilibing sa limot. Seryosong wika ko dito. Kaagad din namang nagsalubong ang kilay nito habang nakatitig sa akin. Kitang-kita ko rin sa mga mata nito na nagulat ito sa sinabi ko. Sino ang may sabi sa iyo tungkol sa bagay na yan? Teka lang, maliban ba sa anak ka ng dating may-ari ng Hacienda Balboa? May iba pa bang sinabi sa'yo si Lovida at Leonardo? Seryoso pero halatang may pangamba sa tono ng boses na sagot nito. Bakit? May iba pa bang dapat akong malaman? I am sorry Don Guillermo pero ayaw na kitang makausap. Seryosong wika ako at kahit na magmuka akong bastos sa harapan nito, walang pag-aalinlangan na mabilis ko itong tinalikuran. Kaya lang bago pa akong makalayo, muli akong narinig na nagsalita ito. Victoria, alam mo bang ikaw ang tunay na mga magulang ng kambal kong anak? Ikaw ang ina nila at kaya ganun na lang kagustuhan ng kambal na maisama kanila sa mansyon dahil naramdaman nila na ikaw ang nag-iisang babae na nagluwal sa kanila dito sa mundong ibabaw. Pakiramdam ko para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Napatigil ako sa paghakbang at parang ramdam ko ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Ano daw? Niloloko ba ako ng Guillermo Balboa na to? Paano to nasabi na ako ang ina ng kambal? Pinaglolo ko ba ako ng taong ito? Kung isa man itong klaseng panloloko, hindi to katanggap-tanggap. Anak natin ang kambal. Kaya sana buksan mong puso mo para sa kanila. 5 taon na sila kahapon at lumaki sila na walang ibang gusto kung hindi makasama kanila. Muli nitong wika. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, hindi ko mapigilan ng maluha. Hindi ko kasi talaga inaasahan to Dahan-dahan akong pumihit pagharap kay Guillermo habang patuloy ang pagdaloy ng luha mula sa aking mga mata. Kung isa itong biro para lang maibigay mong kapritsyo ng mga anak mo, tigilan mo na. Dahil hindi ako maniniwala sa'yo. Seryosong sagot ko dito. Napansin ko naman ang pagguhit ng lungkot sa mga mata nito sabay iling. Alam ko na hindi ka maniniwala. Pero talaga bang hindi mo ramdam ang sinasabi nilang lukso ng dugo para sa mga bata? Victoria, ikaw ang ina nila at willing akong patunayan lahat yan sa pamamagitan ng DNA test. Seryosong sagot nito sa akin. Muli ako napailing. Sa totoo lang malaking bahagi ng puso ko ang ayaw paniwalaan ng lahat ng sinasabi nitong si Guillermo. Pero paano na lang pala kung totoo ang sinasabi nito ngayon? Magiging walang kwenta ba akong ina? Paano kung totoo ang sinasabi nitong si Guillermo?
Sino ba talagang lalaking to sa buhay ko? Hindi. Hindi totoo yan. Imposible. Mahina akong bigkas pero alam kong dinig na dinig yan ni Guillermo. Kaagad na lumarawan sa mga mata nito ang lungkot. Why? Hindi ka pa ba ready na magkaanak? Ayaw mo ba sa kanila ha, Victoria? Seryosong tanong nito sa akin. Paano? Paano ko sila naging anak? Mr. Balboa, mahigit 5 taon na ako dito sa bahay ampunan. Walang ibang kakilala kundi ang mga madre, mga batang ampun at sila Doktora Vida at Dr. Leonardo lang. Paano ko naging ina ng mga anak mo? Seryosong tanong ko dito. Paano ka naging ina? Kailangan pa bang questionin yan, Victoria? Hindi ba nararamdaman ng puso mo ang pagiging ina mo sa kanila? Seryosong tanong nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko ngayon, willing akong ipa-undergo ng DNA test ang mga anak natin para lang mapatunayan mo na ikaw ang ina nila. Dagdag pa nito sa akin, pakiramdam ko bigla ako nakaramdam ng matinding panghihina. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig at the same time, sobrang nagulat talaga ako. Hindi ko alam kung kaya ko bang paniwalaan ang mga sinasabi nitong si Guillermo dahil wala naman kasing nababanggit sa akin. Sila Doktora Vida at Dr. Leonardo tungkol dito eh. Nakita mo ba kung paano umiyak kanina si Via Marie? Narinig mo ba kung paano kanya tawaging mommy? Mabuti pa nga mga bata, nararamdaman nila na ikaw ang ina nila. Samantalang ikaw hindi mo yun nararamdaman. Muling wika ni Guillermo, sa hindi ko malamang dahilan, hindi ko naman maiwasang makaramdam ng guilt. Paano? Paano tayo nagkaanak? Masisisi mo ba ako doon, Guillermo? Wala akong maalala at ano ba talagang nangyari sa akin 5 years ago? Bakit nawalan ako ng alaala at paano nagawang isikreto sa akin nila Doktora Vida at Dr. Leonardo ang tungkol sa mga bata? Seryosong tanong ko dito. Hindi ko alam. Mga pinsan ko sila at hindi ko alam kung bakit kailangan nila itong isikreto sa'yo. But one thing I assure you, ikaw ang ina ng mga anak ko kaya naman sana maniwala ka sa akin. Seryoso nitong wika at nang titigan ko to sa mga mata, kaagad din naman itong nag-iwas ng tingin sa akin. Naguguluhan ako bakit hindi sinabi sa akin nila Doktora at Dr. Leonardo ang tungkol sa bagay na to. Kung tutuusin, kadugo naman nila itong si Don Guillermo. Pinsan daw eh, pero bakit wala man lang silang nababanggit tungkol sa pagkakaroon ko umano ng anak dito kay Guillermo? Bakit kailangan nilang itagong tungkol sa mga bata? Ang hirap. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko tungkol dito pero one thing for sure, hindi ako dapat magkamali sa pagdedesisyon. Kung talagang ako ang ina ng kambal, hindi ko sila pwedeng baliwalain. Dugo at laman ko sila eh. Paano tayo nagkaanak? Ano kita noon, Mr. Balboa? May relasyon ba ako sa'yo? Muli kong tanong dito. Wala naman akong maalala pero gusto ko ng katotohanan. Hindi man masabi ng buo nila Doktora Vida ang tungkol sa nakaraan ko, baka makakuha ko ng matinong sagot dito kay Guillermo tungkol sa bagay na to. 18 years old ka pa lang nun at may relasyon tayo. Seryosong sagot nito sa akin. Kaagad din namang nagsalubong ang kilay ko. Nagmamahalan? Kaming dalawa noon? Pero bakit hindi ko ramdam yun ngayon? Bakit feeling ko naiilang ako sa mga titig nitong si Guillermo? Dahil ba matagal lang 5 taon na ngayon lang ulit kami nagkita? Hindi ba siya kilala ng puso ko? 28 na ako ngayon, so 10 years na ang nakalipas? Kunot na ukong tanong dito. Yes, 10 years na ang nakalipas. Ang ama mong si Don Teodoro ay hindi boto sa akin at pilit na tayong pinaghihiwalay. Hindi pa ganitong status ng buhay ko noon. Isa ako sa mga tauhan ng papa mo at hindi niya matanggap na isang trabahador ang magiging nobyo mo. Kaya lumayo ako. Sakto naman sa paglayo ko, nakilala kong tunay kong lolo. Si Lolo Samuel at after 5 years nalaman ko na naluging hasyenda na pag-aari ninyo. Kaya binili ko yun. Yun na rin yung time na muli tayo nagkita at nabuo ang kambal. Seryoso nitong wika sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Habang nagkikwento tong si Guillermo, pilit kong inaalalang lahat ng sinasabi nito pero wala talaga eh. Kapag pipilitin ko pang sarili ko, sasakit lang talagang ulo ko. Ibig mong sabihin, nung bumalik ka sa hasyenda, nagkabalikan tayo at nabuntis mo ako. Pero
Paano mo maipapaliwanag ang 5 taon na hindi ko kayo kasama, pati ng mga bata, na magigising na lang ako isang umaga na kahit ang pangalan ko hindi ko maalala? Seryosong tanong ko dito. Hindi ko alam. Maybe because of Leonardo. Tama, noon pa man alam ko na may gusto na si Leonardo sa'yo. At kaya niyang gawin ng lahat-lahat para lang mailayo ka sa akin, Victoria. Seryosong sagot nito sa akin. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Si Dr. Leonardo? Siyang nasa likod ng lahat ng ito? Tama, kahapon lang nagpahayag ng pag-ibig sa akin si Dr. Leonardo. Nakita ko rin to kahapon kung paano ko ipaglaban ito sa harapan ni Guillermo. Kung ganoon, sino nagsasabi sa kanila ng totoo? Si Guillermo ba na nagsasabi na nagkaanak kami? Or si Dr. Leonardo na palagi nitong pinapaalala sa akin na dapat ko daw iwasan itong si Guillermo dahil masama itong tao? God, sobrang gulo. Hindi ko tuloy alam kung sino sa kanilang dapat kong paniwalaan. Ang hirap ng ganito. Wish ko lang na sana bumalik ng alaala ko. Lahat ginawa ko para mahanap ka sa nakalipas na taon. Pero bigo ako. Kung alam ko lang na dito lang pala kita matatagpuan sa Angels of Hope, matagal na sana kitang pinuntahan dito. Hindi biro ang 5 taon na mawalay ka sa amin ng anak mo, Victoria. Muli nitong wika. Ang mga katagang binitawan ni Guillermo ngayon sa harapan ko ay parang isang mahika na unti-unting bumubuwag sa pader na pilit kong inihaharang sa pagitan naming dalawa. Naramdaman ko na lang sa sarili ko na para bang naniniwala na ako sa sinasabi nito ngayon. Wala naman sigurong dahilan para magsinungaling to sa akin eh. Kung tutuusin, ano bang mapapala nito sa akin? Kung iisipin, mas pabor pa nga yata sa akin ang lahat ng sinasabi nito ngayon, lalo na at may amnesia nga ako. Okay, sige. Para sa kapayapaan at katotohanan, papayag na ako na sumailalim sa DNA test kasamang mga bata. Seryosong sagot ko kay Guillermo. Kung sakali mag-positive man ang DNA test at mapatunayan akong ina ng kambal, pwede ko na sigurong iwasan si Dr. Leonardo. Lalo na't walang kapatawaran ang ginawa nitong pagsisinungaling sa akin. Lalo na't feeling ko, gusto pala ako nitong ilayo sa mga anak ko. Imagine, nagawa nitong isekreto sa akin ng lahat-lahat at nilayo ako nito sa mag-ama ko. Ang sama niya. Sobrang sama niya kung ganun. Talaga? God, thank you, Victoria. Sabi ko na nga ba kahit na wala kang maalala, kagaya pa rin ng dati ang puso mo. Pangako, kung ano man ang sinasabi ko ngayon ay pawang katotohanan lamang. Seryoso nitong sagot sa akin. Sa pagkakataon nito, nagawa na nitong ngumiti sa harapan ko. Alam kong isang genuine ang ngiti yun, lalo na tumaabot yun hanggang sa mga mata nito. Kita ko kasi ang kislap ng tuwa sa mga mata nito, kaya alam kong masaya to sa pagpayag ko. Pero kung sakaling negative ang resulta, magpapatunay yun na sinungaling ka, hindi ba? At hindi mo na ako guguluhin kahit na kailan? Seryosong tanong ko din dito. Imposible. Walang puwang ang pagsisinungaling lalo na't kaligayahan nating dalawa at kinabukasan ng mga batang pinag-uusapan natin dito. Bukas na bukas din, pwede tayong bumiyahe patungo sa Maynila para maisagawa kaagad ang DNA test sa isang trusted at legit na DNA center. Nakangiting sagot nito sa akin. Wala sa sariling napatango na lang ako. Pagkatapos noon, inihakbang ko ang aking mga paa patungo sa court kung saan ginaganap ang 2nd beses na celebration ng birthday party ng kambal. Naramdaman ko naman ang tahimik na pagsunod sa akin ni Guillermo pero hindi ko na yun pinansin. Diretso lang ang lakad ko habang ramdam ko ang matinding kabog ng dibdib ko. Sa pagkakataon na to, gusto kong maramdaman ng puso ko kung talagang anak ko ba talagang kambal. Gusto kong malaman kung totoo ba talagang lukso ng dugo. Pagkarating ko sa pintuan ng court, kaagad na dumakong tingin ko kina Via Marie at Gabriel Ace. Nakaupong mga to sa unahan habang kinakantahan ng mga bata ng happy birthday song. Hindi ko mapigilan ng mapangiti and at the same time, kahit na hindi ko pa napatunayan kung totoo ba talagang sinasabi nitong si Guillermo, bigla din naman ako nakaramdam ng haplos ng tuwa sa puso ko. Kung talagang mga anak ko sila, 5 taon ang nasayang at hindi ko sila naalagaan. Paano na atim nila Dr. Leonardo na ilihim sa akin ng tungkol dito? Galit ba siya sa'yo, Don Guillermo? Mahina akong wika. Maybe yes. Siguro isa sa mga dahilan ay selos dahil napansin marahil nila na mas paborito ko ni Lolong Apo kumpara sa kanila.
Narinig kong sagot ni Guillermo. Muli ako napatitig sa kambal at otomatikong gumuhit ang ngiti sa labi ko nang nakangiting kumaway ang mga to sa akin. Mommy! Tawag ni Via Marie. Sa pagkakataon na to, pigil ko ng maluha. Kaya siguro unang kita ko pa lang sa mga bata, may kakaiba na akong nararamdaman sa mga to. Dahil maaaring ang mga anak ko sila. God, may mga anak na ako? Siguro kung nagsasabi ng totoo itong si Guillermo sa akin, sa kanya na lang siguro ko magtitiwala hanggang sa hindi pa bumabalik ang alaala ko. Alam ko kasing mabuti siyang ama ng mga bata eh. Nakikita ko naman kung paano niya alagaan ng mga bata. Tawag ka ng anak mo. Tara, puntahan na natin sila. Mas magiging masaya at proud sila kapag nakita nila at naramdaman nila na nasa tabi nila tayo. Narinig kong wika ni Guillermo. Tipid naman akong tumango at pigil ko ang sarili kong emosyon na naglakpay palapit kina Via Marie at Gabriel. Tita? Tita Victoria? Look oh, ang ganda-ganda po ng drawing ko. Kaya lang bago po ako nakapalapit kina Gabriel at Via, narinig ko naman tinatawag ni Anang pangalan ko. Nahinto ako sa paghakbang at nilingon ng bata. Talaga? Well, birthday party ngayon nila Gabriel is at Via Marie. Later, i-share ko yung mga drawings nyo. Nakangiti kong sagot kay Ana. Tumango naman ito at nang muli akong mapatingin kay Via Marie, napansin ko na nakasimangot na ito habang nakatitig din kay Ana. Mukhang naimbyar na yata dahil sa diliyang tangka kong paglapit dito. Well, start na ba ng party? Saan na tayo? Narinig kong wika ni Guillermo. Tuluyan na tong nakalapit sa kambal kaya naman natubili na rin ako lumapit sa kanila. Mukhang gustong gusto ko talaga ng kambal ah. Dito ka Miss Victoria. Nag-start na silang mamigay ng dala nilang gift eh. Ani naman ni Sister Nora sa akin. Opo, sagot ko rin at nantuluyan na ako nakalapit. Iba yung tuwang naramdaman ng puso ko nang muli na namang yumapos sa bewang kong maiksing braso ni Via. Mommy, I love you po. Anin to habang nakatingala sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa mga mata nito habang pigil kong pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Anak ko ba talaga ang batang ito? Kung sakaling anak ko nga sila, napakaswerte ko pala. Imagine, sobrang sweet ng batang ito at ngayon pa lang, excited na ako sa maaaring magiging resulta ng DNA test. Ang matagal nang hinahanap na sagot ni Victoria ay unti-unti nang lumalabas. Pero sa dami ng mga taong nakapaligid sa kanya, si Guillermo na pilit siyang binabalikan at si Dr. Leonardo na tila may tinagong madilim na lihim. Kanino nga ba dapat magtiwala ang isang taong tulad ni Victoria na walang maalala? Sa inyong palagay, sapat na nga bang lukso ng dugo para paniwalaan ni Victoria ang DNA test? O baka may mas malalim pang bitag na nakahanda para sa kanya? I-comment nyo ng inyong saloobin at huwag kalimutang i-share ang video na to. Ako si Miss Maria at muling nagpapaalala ng katotohanan, gaano man katagal itago ay kusa ring lalabas sa tamang panahon. Hanggang sa muli, ang aral na hatid ng ating kabanata ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng katapatan at pagtitiwala. Madalas sa buhay, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ay siya ring nagtatago ng mga katotohanan ng dapat sana ay alam natin. Tulad ni Victoria, minsan nakaramdam tayo ng pagkalito dahil sa mga impormasyong pilit na pinapaniwala sa atin ng iba. Ngunit tandaan, ang tunay na pagmamahal at malasakit ay hindi kailanman matatakot sa katotohanan. Huwag tayong matakot na magtanong at humingi ng pruweba dahil ang ating kinabukasan at kapayapaan na nakasalalay sa kung ano ang totoo, maging matapang sa paghahanap ng kasagutan. Dahil ang buhay na nakabatay sa kasinungalingan ay hindi kailanman magiging buo. Maraming salamat po.